Siguradong mapapa-heart kayo dito sa kwentong ito. Tatak may puso at tanda ng isang pangako ang makikita mula sa itaas ng isang lugar sa Orani, Bataan. Ito yung mga puno na nabuo at ngayon ay nagbibigay biyaya sa lahat ng mga mangingisda. Ang mabuting samahan ng tao at kalikasan matatagpuan sa Hugis Pusong Bakawan sa Bataan. May isang tanda ng pagmamahal na makikita sa isang lugar. Kita ito mula sa langit na ang simbolo pag-ibig. Sa Orani, Bataan, isang hugis pusong bakawanan ang tahimik na nagpapaalala na simple lang naman ang kasunduan ng tao't kalikasan. Alagaan natin siya at aalagaan niya tayo. Itong isla ang patunay na ang pagmamahal na yan hindi lang nababasa sa mga dahon ng bakawan, kundi sa buhay ng mga taong umaasa rito araw-araw. Mahigit 30 taon nang nakikipagsapalaran si Tatay Marcelindo sa dagat. Sa bawat paglalayag, hindi lang isda ang kanyang hinahanap, kundi pag-asang may maiuuwing pagkain at magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Dahil para sa isang mangingisda, ang dagat ay hindi lamang hanap buhay, ito mismo ang kanyang buhay. Kapag hindi ka nagpunta ng dagat, wala ka rin kakainin. Iyon yung buhay ng mga mangingisda. Sa trabahong ito na itaguyod ni Tatay Marcelindo ang kanyang pamilya. Napag-aral niya ang 2 anak. Nagigising ako 2:00 ng madaling araw. Ginagaya ko yung sarili ko para magpunta ng dagat. Ganun rin yung routine ko. Bahay, dagat, bahay, dagat. Ngayon, nasa kolehiyo na ang panganay. Kahit hindi kalakihan ang kita sa dagat, malaki pa rin ang kayang abutin ng pangarap. Technician ang natapos ni Tatay Marcelindo. Marunong siyang mag-welding, pero sa dagat pa rin tinatawag ang kanyang puso. Kung gugustuhin namin magtrabaho sa ibang lugar, pwede naman skilled ako. Pamikit kumulang 30 taon. Mula nung natuto ko mangisda, napatunayan ko na kaya kong bumuhay sa pamamagitan ng karagatan. Family seeker ako, hindi ako pwedeng lumayo sa pamilya ko. Kaya mas magandang gusto ko araw-araw nasa bahay ako. Kaya ganito yung nangyari sa akin, imbis na mag-abroad, mas pinili kong kasama ko yung pamilya ko. Tulad ng dagat, hindi laging payapa ang buhay ng isang mangingisda. Yung hirap na nararanasan naming mga mangingisda, yung katulad nung pagpupunta ka sa dagat, aabutin ka ng sigwada. Katulad nito, inaabot ka ng ulan, kung wala kang dalang pananggalang, siguradong basa ka. Kalimitan kasi pag pumupunta kami sa dagat gabi, hindi mo naman nakikita kung ano yung darating na klima. Nagsimula nang sumabog ang Bulkang Pinatubo kaninang umaga. Noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo na balot ng lahar ang mga katubigan. Lumiit ang huli, namatay ang mga isda at muntik nang maglaho ang kanilang ikinabubuhay. Sa totoo lang, natuyo ito. Naging puro buhangin ito, kaya nga nagkaroon siya ng ganyang style ng lupa. Kasi yung dagat talaga totaling nawala. Bukod sa Pinatubo, na storm surge kami dyan. Storm surge, ubos yung bahay dyan. Pero imbis na sumuko, mas pinili nilang kumilos. Sa pangunguna ng Tubo-Tubo Fisher Folks Association at ng chairperson na si Ana. Nagkaisa ang mga mangingisda para ipaglaban ang kalikasang bumubuhay sa kanila. Dito po kasi sa Orani, Bataan, sa Barangay Cabalutan, Sitio Pulo, halos lahat po dito, puro po mangingisda. Di bali napapaligiran po kami ng katubigan.
Alam kasi nila kapag nasira ang paligid, mawawala rin ang kabuhayan ng libo-libong pamilya. Ang kanilang nakitang solusyon na pinakamatibay na sandigan, ang mga bakawanan. Nung pumutok po yung pinatubo, doon po yung umano po yung lahar. Nagkaroon po siya ng pulo-pulo na buhangin at doon po may tumubo na iba't ibang mangrove. At doon na po nag-start na yung mga mangrove lahat, yun ang naging protection na ngayon ng mga tao dito. Hindi na po halos binabaha. Hindi lang mga puno ang mga bakawan. Yung mangrove po kasi ay kaya po niyang mag-absorb ng carbon up to 4 to 5 times kumpara po sa ibang puno. Kaya malaking tulong po siya pagdating sa kalikasan, sa kabuhayan at sa komunidad po. Kung ipagsasawalang bahala po natin yung mga puno, hindi lang yung mangroves, kita niyo naman po yung init na dinadanas po natin ngayon, yung mga bagyo, yung mga pagbaha, malaking bagay po yun kasi yun po yung nagpoprotekta po sa mga tao. Ang matitibay na ugat ang pumipigil sa pagguho ng mga baybayin at nagsisilbing panangga sa erosion at pagbaha. Hindi na po halos nilulubog yung mga residente po dito sa Sitio Pulo. Hindi na po sila umaahon kung may bagyo man dahil po sa mangrove. Kaya kapag may bakawan, tiyak may buhay. Kagaya po ng mga isda na dyan po nanginirahan sa mangrove at dyan po sila dumadami. Meron pong alimango, talapia, bangus, pilantik, halos lahat po. May talaba din po dyan, merong tahong. Para mas dumami pa ang mga ito, nagtaguyod ang Tubo-Tubo Fisher Folks Association ng isang mangrove nursery. Dito maingat na pinapalaki ang libu-libong seedlings ng bakawan. Nagiging dagdag kabuhayan din ito para sa maraming pamilya sa komunidad. May dalawang klase po tayo ng bakaw. Ito po yung bakaw babae at ito naman po yung bakaw lalaki. At kasalukuyan po, ito po yung aming itinatanim ay ang pagatpat o api-api. Kasi po, ito po yung pinaka-frontline niya at sobrang tibay po talaga siya. Meron po kami ditong aquaponics, yan po yung merong hito. Tapos meron din po kaming talapia. May mga gulay po kami at mga manok na paitlogan. Para po ito sa mga samahan namin. Ito pong livelihood site namin ay para po sa mga member. Katuwang ng mga residente sa pangangalaga at pagpapalago ng mga bakawanan ang GNPD-GMEC, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation, na naglalayong maghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya para sa buong bansa. Bukod sa paghahatid ng maaasahang kuryente, tumutulong din sila sa pagpapalakas ng mga proyektong pangkalikasan na magpapanatili sa yaman ng Bataan. Sa pakikipagtulungan ng Aboitiz Power sa DENR para sa Project Transform, layunin nilang maibalik ang luntian na kalagayan ng mahigit 37 ektaryang mangrove forest sa Orani at Samal, Bataan. Habang itinuturo sa mga komunidad ang wastong pangangalaga sa kalikasan. Ang swerte naman ng Bataan, ano ang natukoy na pangangailangan ng Bataan? Ito yung pangangalaga ng mangrove natin sa Bataan. So ito yung Mangrove Adoption and Protection Program. Katulong ang DENR under their Project Transform. At kasama din namin dito yung Province of Bataan, pati ang mga people's organization na nasa Bataan. Meron kaming in-identify, so meron kaming in-adopt na 37 hectares sa munisipyo ng Orani at Samal. Nakikita nyo talaga yung pagtaas ng quality ng buhay ng mga tao dyan? Yes, actually, Corina, yung mga tao, mga kasamahan natin ngayon sa people's organization, naging self-sufficient na sila kasi bukod sa pagtulong ng Aboitiz sa kanilang mga projects, binibigyan din namin sila ng mga trainings. Para una, ano yung tamang bakawan na tinatanim dun sa kanilang lugar. So ito yung tinatawag na habitat zoning. Dahil sa pagkakaisa, mahigit 17,000 mangrove seedlings na ang naitanim. Doon sa 37 hectares na yon, pinapanatili namin yung pagtatanim ng mangrove or ng bakawan
na ang kanilang survival rate ay higit sa 70%, no? As of our data in April 2026, 70% ng mga tinatanim namin ay nabubuhay. Ay, wow! So may science din, tinuruan din namin ang ating mga miyembro ng People's Organization kung ano yung tama at karapat-dapat na itayo, depende dun sa lugar. At ang mas nakakatuwang makita, hindi lang mga mangingisda ang nakikilahok. Pati ang mga kabataan tulad nina Andrea at Kathleen. Iba po pala talaga kapag ikaw na po mismo yung nasa putikan. Nakakatuwa po kasi bilang kabataan po, sa susunod na henerasyon po is alam ko po na kami po yung makakaranas ng matinding climate change. Kaya po as much as possible, ngayon pa lang pong kabataan pa lang po kami at college student, is nakikipag-participate na po kami sa mga ganitong aktibidad dahil meron po tayong responsibility po, hindi lamang po sa sarili natin, kundi kung paano po natin aalagaan yung mangroves and yung community po natin. Para sa kanila, ang mga bakawan, pag-asa ng kanilang pangarap. Sa samahan po namin, kumbaga meron po itong nalaan na tao. Araw-araw po may nakatoka po kung sino yung mag-clean up po, sino po yung magbabantay. Kaya po, kumbaga, active po yung paglilinis. Kasi po may mga dating project po kami na hindi po ganong na-implement ng maayos dahil wala pong support. Pero nung dumating po yung Aboitiz Power, full support po sila, may mga lakad po kami. Sila po yung nagbibigay sa amin ng pondo, yung mga benchmarking po namin. Hindi po namin yung magagawa dahil kung wala po sila. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng GMEC, GNPD at Aboitiz Power. Ang pinakamagandang bahagi, pati ang mga munting kamay nakikiisa na rin tulad ni Riley. 3 taong gulang pa lang natututo ng magmalasakit sa kalikasan. Si Tatay Marcelindo mas kampante na ngayon sa kanyang kinabukasan. Nakita na niya kung paano nabubuhay muli ang dagat kapag binibigyan ito ng pagkakataong makabawi. Alam na niya ang halaga ng bawat bakawanang nakatayo dahil kapag ito'y nasira, kabuhayan din nila ang kasabay naguguho. Lubos ako nagpapasalamat sa kawani ng Aboitiz Power at saka GMEC. Malaki na itulong sa amin, hindi lamang idea, kundi yung pinansyal na pangangailangan ng tao bilang kaalaman na hindi pala basta yung tinatayo nilang programa. Ito ay para sa lahat. Salamat, Aboitiz Power at GMEC. Regular din silang nagsasagawa ng mga cleanup drive sa mga isla at baybayin. Simula po na nagkaroon ng collaboration ang Provincial Government of Bataan, kasama po ang Aboitiz Power, GMEC and GNPD, malaki po yung naging tulong nun para po sa aming probinsya kasi napalakas po namin yung mangrove conservation efforts dito sa Bataan. Kasi si Aboitiz Power, GMEC and GNPD, hindi po sila natapos sa pagbibigay lamang ng pondo. Nakasama po talaga namin sila magbigay ng kaalaman, technical guide, at saka po na kasama po namin sila sa pagmamonitor at implementasyon ng buong programa. Ang kalikasan ay hindi kailanman nagdamot sa mga taong marunong magpahalaga at mag-alaga. Sa bawat punlang itinatanim, kapalit ay pangarap na tumutubo. Sa bawat bakawang nabubuhay, may pamilyang umaangat. At sa bawat kamay na naglilingkod, mas tumitibay ang pangako ng masaganang bukas. At sa selebrasyon ngayon ng World Mangroves Day, ang hugis pusong bakawanan ay hindi lang likha ng kalikasan, isa itong buhay na paalala na kapag minahal natin ang kalikasan, pagmamahal din ang isosoli nito sa atin.